Malupit Senyor, kumusta kayong lahat at welcome sa ating pagtatalakay ngayon. Dadalhin ko kayo sa puso ng Cebu para sa isa sa pinakamalaki, pinakamasaya at pinakamakulay na selebrasyon sa buong Asya. Yan ang Sinulog Festival. Pero alam nyo ba, hindi lang ito basta isang dambuhalang street party. May mas malalim itong kwento at yan ang aalamin natin. Pero bago ang lahat, isang mabilis na paalala lang po. Ang sumusunod na diskusyon ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang at hindi ito professional advice. Lahat ng informasyon dito, mas maganda kung i-verify nyo pa rin para sa inyong sarili. Okay? Game! Sige, simulan na nating himayin. Ang sinulog kasi para siyang may dalawang kaluluwa, dalawang mukha. Sa isang banda, andyan ang Fiesta Señor. Ito yung sagrado, yung taimtim na pagdiriwang ng pananampalataya na umiikot sa Santo Niño. Sa kabilang banda naman, andyan ang Sinulog Grand Parade, yung alam nating lahat na malaking-malaking street party, sayawan, musika at kultura. So paano nagsasama ang dalawang to sa iisang festival? Yan ang tutuklasin natin. At para maging malinaw, ito yung magiging plano natin. Una, sisilipin natin yung puso ng debosyon, yung religious side. Pagkatapos, sasabak tayo sa ingay at kulay ng parada. Tapos, bibigyan ko kayo ng mga survival tips, super importante to. At sa huli, tutulungan ko kayong buuin ang sarili ninyong sinulog experience. Tara na! Okay, unahin natin yung pinakaugat ng lahat, ang sagradong bahagi, ang Fiesta Señor. Kasi ito talaga ang dahilan kung bakit milyong-milyong tao ang dumadayo sa Cebu taon-taon. Ito yung parang schedule ng pananampalataya. Nagsisimula lahat sa Walk with Jesus, na hudyat ng 9 na araw na novena. Tapos, take note, para sa 2026, ang Walk with Mary ay gaganapin na sa Huwebes, January 15. At pagdating ng Sabado, grabe, 2 malaking prosesyon yan. Sa umaga, andyan ang fluvial procession, kung saan literal na naglalayag ang Santo Niño. At sa hapon, yung pinakamalaki sa lahat, ang solemn foot procession. At para mas maintindihan natin yung scale nito, tingnan nyo yung opisyal na programa. Hindi lang to basta isang misa sa isang araw, 9 na araw yan ng walang tigil na novena masses. As in, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tulay at dinadaluan ng milyong-milyong deboto sa basilika. Ito yung tibok, yung heartbeat ng buong selebrasyon. At para mabigyan kayo ng idea kung gaano kadaming tao ang pinag-uusapan natin, isipin nyo to, mahigit 3 milyong tao. 3 milyon! Yan ang bilang ng mga taong sumasama sa solemn foot procession. Para kang nasa isang karagatan ng mga taong sabay-sabay na naglalakad, nagdadasal, at nagkakaisa sa pananampalataya. Sobrang powerful ng experience. At heto, isang napakahalagang insider tip. Sabi nga ng Lakbay Pinas, maraming turistang akala yung linggo, yung Grand Parade, ang main event. Pero ang totoo, yung Sabado, yung solemn procession, yun daw talaga ang emotional peak ng buong festival. Kung gusto mong maramdaman yung tunay na kaluluwa ng sinulog, yung Sabado yon. Okay, ngayon, lipat naman tayo sa kabilang muka ng sinulog. Mula sa taimtim na dasal, tatalon tayo ngayon sa makulay, maingay, at sobrang taas ng enerhiya, ang Grand Street Spectacle. At ang malaking-malaking balita para sa 2026, nagbabalik na ang sinulog sa dati nitong tahanan. Yes, matapos ang 2 taon sa South Road Properties, muling gaganapin ang Grand Parade sa makasaysayang Cebu City Sports Center o CCSC. Ito ay isang major return to tradition na inaabangan ng lahat. At para sa taong ito, sa ilalim ng temang United in Faith and Love, 37 contingents ang maglalaban-laban. So anong ibig sabihin niyan? Mas marami, mas makulay, at siguradong mas mahigpit ang labanan para sa titulong Sinulog Grand Champion. At eta naman yung magiging ruta ng parada, isang 6 na kilometrong carousel route. So magsisimula sila sa CCSC, bababa sa Osmeña Boulevard, iikot sa sikat na Fuente Osmeña Circle, sasayaw sa kahabaan ng General Maxilom Avenue, tapos iikot pabalik ulit sa CCSC. Walang patid na sayawan yan sa buong ruta. Ngayon, kung gusto nyong mapanood yung ritual showdown sa grandstand, may 3 options kayo. Yung green zone sa gitna, yan yung may premium view, nasa 1,500 pesos. Yung yellow zone sa gilid, 1,000 pesos. Pero kung nagtitipid ka, huwag mag-alala. May mga libreng bleachers din. Kailangan mo lang talagang agahan ang pila. First come, first served yan.
Okay, so alam na natin yung dalawang muka ng sinulog. Ngayon, punta tayo sa pinaka-practical na tanong. Paano ka naman makakasurvive sa ganito karaming tao? Eto na, ang inyong Sinulog Survival Guide. Kasi yan talaga ang tanong eh. Sa milyon-milyong taong nasa kalsada, paano mo ba i-handle yung maganda pero magulong experience na to? Don't worry, I got you. Isipin nyo to na parang tactical loadout nyo. Anong dapat dalhin? Una, poncho. Bawal na bawal ang payong. Pangalawa, clear bag para mabilis sa security checks. Magdala rin ng earplugs, selyadong tubig, at syempre, cash. Ano naman ang dapat iwan sa bahay? Huwag nang magdala ng malalaking backpack, mamahaling alahas, drones at mga bote na babasagin. Tandaan, safety first, party later. Okay, traffic. Eto ang reality check. Magsisimula ang mga road closure ng 2:00 ng madaling araw pa lang ng January 18. Ang pinaka-importante, wag na wag magdala ng sariling sasakyan downtown. Promise, masisira lang ang araw nyo. Ang pinaka-reliable na option, ang MyBus mula SM City. At asahan nyo na, magti-triple ang surge pricing sa mga ride-sharing apps. Kaya ang best friend mo dito, ang iyong mga paa. Maglakad. At kumusta naman ang signal ng phone? Ang good news, walang planong signal shutdown ngayong 2026. Yehey! Pero, at malaking pero to, asahan nyo na sobrang hina ng signal dahil sa dami ng tao. Halos imposible ang mobile data, kaya mas mabuting gumamit ng text o SMS. At ang pinakamahalagang tip, mag-set kayo ng isang specific na lugar at oras ng pagkikita kasama ang mga kaibigan nyo. Huwag umasa sa asan ka na text. Sa huli, lahat ng ito ay bumabalik sa'yo. Ang gamba ng sinulog ay nasa sayo ang pagpili. Anong klaseng experience ba ang hanap mo? Yung sagrado ba? Yung masaya? O baka naman, pwedeng pareho? So, may dalawang landas dito. Kung ang hanap mo ay devotion, yung devotee's path, dumalo ka sa novena masses, sumama sa prosesyon, at manatili para sa hubo mass. Pero kung partygoer ka, go for the partygoer's path. Pumunta sa mga party zone sa Plaza Independencia o SRP o i-explore ang nightlife sa Mango Avenue. Pwede ka ring mag-day trip sa Sirao para makatakas muna sa ingay. Ikaw ang masusunod sa adventure mo. So, bilang buod ng lahat ng pinag-usapan natin, tandaan, ang Sinulog ay parehong sagradong piyesta at isang engrandeng parade. Nagbalik na ito sa makasaysayang CCSC. Paghandaan nyo ang dagsaan ng tao at ang hirap sa transportasyon. Mag-empake ng matalino, poncho at clear bag ang susi. At ang pinakamahalaga, piliin mo ang iyong sariling landas, pananampalataya, kasiyahan o yung perpektong halo ng dalawa. Sa huli, ang buong diwa ng festival ay na-summarize sa 3 parirala. Isang ritmo, isang sayaw, isang pananaw. Ito yung puwersang nagbubuklod sa debosyon at selebrasyon. Dahil yan talaga ang kaluluwa ng sinulog. Hindi sila magkakahiwalay. Matatagpuan ito sa pagsasanib ng dalawa. Yung dasal na nagbibigay lakas at dahilan sa party, at yung party na nagdiriwang at nagpapasalamat para sa dasal. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Paano nga ba binabalanse ng isang siyudad ang 1,000,000 dasal kasabay ng 1,000,000 taong party? Yan ang mahika. Yan ang misteryo at yan ang natatanging ganda ng sinulog. Kung nagustuhan ninyo o may napulot kayong aral sa talakayang ito, pindutin nyo na ang like button, mag-subscribe sa channel, i-on ang notifications at i-share ang video na ito sa iba pang pwedeng makinabang. Para sa mas marami pang updates, in-depth discussions at sa mga pinakabagong content, manatili lang kayong nakatutok sa channel.